Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay JP Arnold, shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang hindi alam ni Chimeng ay hindi si Han Sanchen ang inventor ng ganitong estilo ng pakikipaglaban, natuklasan din niya ito sa mga laban sa lupa. Ang ilang mga hooligan ay palaging gustong mang-aapi ng iba, at maraming tapat na tao ang pinipiling lunukan ang kanilang galit kapag sila ay nambubuli. Gayunpaman, kung madalas kang maglakad sa tabi ng ilog, palagi kang makakabasa ng sapatos. Minsan, lagi kang makakatagpo ng isa o dalawang walang awa na tao. Ang ganitong uri ng walang awa na tao ay isang taong walang pakialam sa kanyang buhay. Gusto siyang ay bully ng mga gangster, pero ang gusto niya ay kung paano silang lahat patayin. Sa ganitong paraan, ang mga nabanggit na psikolohikal na pagbabago ay magaganap sa puso ng mga lokal na gangster, total hindi naman sila naghahanap ng gulo, at hindi lang nila pinaglalaroan ang kanilang mga ulo. Sa makatuwid, kung minsan ay magbubunga ito ng mga kakaibang epekto, matatakot ang mga iyon na hindi sila mangangahas na kumilos, at tatakbo pa sila ng masunurin. Nag-utos si Chimeng, at ang buong pangkat ng higit sa 100 tao ay agad na bumuo ng hugis kono, na si Chimeng mismo ang unang araw, at pagkatapos ay biglang sumugod patungo sa kalaban. Wow! Diretsong nagkita ang dalawang koponan, ang paglilinang ng Chimeng ay napakataas, natural, sa sitwasyong ito, siya ay tulad ng isang matalim na kono na may karayom, na pumapasok sa porma sayon ng kalaban at nabasag hanggang sa kailaliman. Ang mga mata ni Chimeng ay parang dugo, at malaya siyang naglalalas gamit ang espada sa kanyang kamay. Ang mga kaaway sa paligid niya ay bumagsak ng direkta sa kanyang harapan, saglit lang, napuno na ng dugo ang buong katawan niya, at may bahid ng dugo ang mga mata niya, halos hindi ko mabuksan. Gayunpaman, walang pakialam si Chimeng, tulad ng isang makinang pangdigma, manhid at mekanikal na patuloy na pumapatay. Bumagsak ang mga bangkay sa harap ni Chimeng, kasama ang kanilang mga tuod na kumakaway sa paligid niya. Sa likod niya, ilang cronies din ang baliw na pumapatay. Ang antas ng paglilinang ng grupong ito ng mga tao ay talagang mas mataas kaysa sa kabilang partido. Ang ganitong uri ng hugis kono na porma sayon ng pag-atake ay kadalasang may dalawang epekto lamang kapag ito ay sumugod. Una, ang isang grupo sa kanila ay direktang nahulog sa bibig ng tigre at pinalibutan ng husto ng kaaway, at pagkatapos ay pinatay sila ng kaaway. Pangalawa, para talaga silang matalas na patalim na ipinasok sa porma sayon ng kalaban, ang kaaway ay walang paraan upang harapin ang mga ito, kaya na sa huli, sila ay pinunit ng direkta ang porma sayon, na nagdulot ng kaguluhan. Ang mga tao sa Chimeng ay halatang nahihirapan sa pagitan ng dalawang kinalabasan na ito. Buhay man o kamatayan, simple at prangka, walang ibang pangatlong pagpipilian. Sa sikat na tindahan, pagkatapos na piliting pabalaykan ng mga itim na anino ng mga halimaw, halatang lumabo ng husto ang figure ng ninuno, ang pagbukas ng Blood Sea Defense Formation ay talagang naubos ang kanyang lakas. Bilang karagdagan, ang gininto ang katawan ni Han Sanchen ay sumisipsip din ng kanyang kapangyarihan, na naging medyo mahirap para sa kanya. Kung makatagpo ka ng iba pang mga kalaban, ang mga epektong ito ay hindi magiging mahalaga, gayunpaman, pagkatapos harapin ang isang master ng antas ng halimaw, ang mga bagay na ito ay ganap na naiiba. Anumang maliit na pagkakamali ay maaaring humantong sa hindi na maibabalik na pagkatalo. Alam na alam niya na kapag nagpatuloy siya sa ganito, siguradong matatalo siya ng halimaw sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, hindi siya desperado, dahil ang mabuting balita ay ang ilan sa mga subordinate na tumalon sa dagat ng dugo ay ganap na nakatakas mula sa defensive formation. Sa oras na ito, sa wakas ay direktang sumali sila sa labanan at napatay ang halimaw na itim na anino.
Ito ay isang bihirang oras para sa ninuno upang magpahinga, ngunit siya ay malinaw na hindi naglakas loob na magpahinga. Kung hindi niya hawak ang halimaw mula sa harapan, ang pag-asa lamang sa mga subordinate na ito ay hindi sapat para sa lalaking iyon na bumati ng ilang tao. Sa makatuwid, sa susunod na segundo, direktang inilunsad niya ang isang nakatutuwang pag-atake sa figure ng halimaw. Naunawaan din ni Heifeng ang intensyon ng kanyang ninuno sa isang iglap, nang makita ang kanyang ninuno na umaatake sa halimaw, ikanaway niya ang kanyang kamay at inakay ang kanyang mga kapatid na nakatakas mula sa defensive formation upang direktang umatake mula sa gilid. The time when you had the upper hand has passed. Now, it's my turn for the balance of victory to tilt towards me. Tuwang-tuwa ang boses ng nuno. Hindi na siya natatakot. Bagamat medyo nanghihina pa rin siya dahil sa pagtatuboy ngayon, mayroon na siyang mga katulong na halos hindi niya kayang suportahan ang pag-atake ng halimaw. Ngunit ito ay hindi pa tapos, dahil mas maraming tao ang lalayo sa pagtatanggol na pormasayon at darating upang suportahan, at kahit na ang mga nabigo, sila ay namatay sa dagat ng dugo sa oras na ito, at patuloy silang nagbibigay ng lakas sa mga ninuno. Kahit sa ang anggulo mo tignan, hanggat patuloy na lumilipas ang panahon, ang ninuno ang mas may pakinabang, sa huli, hanggang sa tuluyang matalo ang halimaw. Siyempre, alam din ng halimaw ang sitwasyong ito, ngunit walang paraan, sinubukan na lang niyang samantalahin ang impluwensya ng ninuno para umatake ng baliw. Gayunpaman, ang kanyang kapangyarihan ay orihinal na selyado, at ngayon dahil sa pisikal na kondisyon ni Han Sanchen, mas hindi niya kayang gamitin ang kanyang kapangyarihan ng lubos. Sinubukan niya ang kanyang makakaya. At this time, bukod sa nananangis na binubuli siya ng aso, hindi niya talaga alam ang sasabihin. Damn it, the villain is successful. If I weren't physically restricted by this kid, or my unrecovered strength would be enough to beat you 8,000 times. Galit na umuungal ang halimaw. Malamig na sumangot ang nuno, parang totoo ang sinabi mo, kung talagang napakakapangyarihan mo, bakit ka tinatakan sa katawan mo ng isang tao lang? Kung wala pa, tignan mo tong batang ta, he just tried to absorb my power, what has been of him now? Ito ang pinagkaiba sa paghahambing, alam mo ba? Kaya, ikaw, matagal ka nang namatay, sadyang ayaw mong tanggapin ang katotohanan ito mula sa simula hanggang sa wakas. Basura, sasampalin ko yang bibig mo. Sa galit na dagandong, direktang hinarang ng halimaw si Heifeng at iba pa, at pagkatapos ay biglang sumugod patungo sa ninuno. Ang ninuno ay mayroon ding buong diwa ng pakikipaglaban at kapital, at walang anumang takot, diretso siyang sumugod sa halimaw, muling umatake ang dalawang itim na anino. Si Heifeng at ang iba pa ay hindi nag-idle, at agad na sumama sa santukan. Nang dumating sa nayon ang sagong nakasuot ng puti, halos isang kapat na oras na ang lumipas. Wala man lang siyang oras para magpahinga o huminga kaya agad siyang sumugod sa underground door kasama ang kanyang mga tropa. Agad ding nakatanggap ng balita ang may-ari ng nayon mula sa espesyal na sagong nakaputi. Mabuti pang bumalik, at ano ang nangyayari sa dagat ng dugo? Tanong ng may-ari ng nayon. It's basically stable. Black Wind has led hundreds of people out of the Blood Sea's defensive formation, at kasalukuyang tinutulungan ang mga ninuno na salakayin ang kaaway. Kung titingnan mula sa kasalukuyang sitwasyon, napakaganda ng sitwasyon. Napakabuti. Ayon sa kasalukuyang pagunlad, ang krisis sa dagat ng dugo ay masusupol sa loob ng wala pang isang oras. Gayunpaman, ang digmaang 11 milya ang layo ay nagpapatuloy pa rin. Bahagyang sumimangot ang may-ari ng nayon, pagkatapos ng mahabang labanan, hindi pa natatanggal ang kalaban. Napakatuso ng grupong iyon ng mga tao, nang naroon ang puting sugo, matagumpay nilang Naple-Ayes sila, gayunpaman, pagkatapos nilang makitang ibinabalik ng puting sugo ang mga tao, mabilis silang lumaban. Talagang kayeg ng langaw, hindi nasiyahan ang may-ari ng nayon at sumigaw, ngunit hindi mahalaga, ang mga langaw ay gustong mamatay at hindi sila mapapawi saglit, hayaan silang tumawag sandali. Kapag nalutas na ang gulo sa nayon, personal kong pangungunahan ang mga tropa doon, at pagkatapos ay sasampalin sila hanggang sa mamatay ng sampal sa mukha, sabi ng may-ari ng nayon. Sa ngayon, ang pagresolba sa alitan sibil ang pangunahing prioridad, total may kaugnayan ito sa mga ninuno, ito ay hindi isang bagay ng mukha, ngunit isang bagay ng buhay at kamatayan,
at ito rin ang mga batayan ng buong puwersa. Hindi maaaring magkaroon ng anumang mga problema. Sa makatuwid, pabayaan ang kaligtasan sa labas ng 11 milya, kahit na may maglagay ng kutsilyo sa kanyang leeg, kailangan niyang tulungan muna si Zuei. Hayaan ang sugo na may puting damit na huwag pumunta sa dagat ng dugo sa ngayon, ngunit tumulong sa utos sa labas. Yamang ang sitwasyon sa dagat ng dugo ay matatag, kung gayon ang pinakamahusay na pagpipilian ay upang patatagin ang sitwasyon. Saka, ang itim na hangin ay magaling sa digmaan, ngunit siya ay mas mababa sa puting sugo sa mga tuntunin ng pagsulat, hayaan silang gumamit ng kani-kanilang mga katangian sa kanilang mga lugar ng kadalubhasaan. Oo. Pagkatapos maibigay ang utos, ang espesyal na sugo na nakaputi ay pumasok din sa paligid ng dagat ng dugo. Maraming tao sa paligid ng dagat ng dugo, ngunit ang pinakamakapangyarihan sa kanila ay malinaw na napunta sa dagat ng dugo upang lumahok sa labanan. Lahat, huwag masyadong lumapit sa dagat ng dugo, umatras ka agad ng 10 metro, tsaka, huwag ka lang manood dito, ilabas mo ang iyong mga armas at humanda sa pag-atake. Ang espesyal na sugo na nakaputi ay nagbigay ng utos, at lahat ay sumunod ng masunurin. Alam niya na ang digmaang ito ay hindi kasing simple ng inaakala ng mga nasasakupan na ito, naglalaman din ito ng maraming masalimuot na bagay. Dapat silang maging handa na tumugon anumang oras, dahil ito ay nakatadhana na hindi isang ordinaryong at nag-iisang digmaan. Anumang mga variable ay maaaring lumitaw sa anumang oras. Nasaan si Han Sanchen? May nakakita ba kay Han Sanchen? Ang espesyal na sugo sa puti ay naghahanap sa lahat ng dako sa dagat ng dugo, bagamat may isang itim na figure na lumalaban sa ninuno, alam na alam ng espesyal na sugo na nakaputi na tiyak na hindi ito ang figure ni Han Sanchen. Then, di ba Black Shadow Han Sanchen? May sumagot kaagad, siya lang ang nakapasok sa dagat ng dugo, bukod sa figure ng ninuno, ang tanging maaaring maging Han Sanchen ay si Han Sanchen. Ang espesyal na sagong nakaputi ay umiling ng buong tapang, nakipaglaban ako laban kay Han Sanchen. Hindi ako nang ahas na sabihin na naiintindihan ko si Han Sanchen, ngunit tiyak na hindi siya ang hitsura niya sa harap ko. Ang itim na anino ay napakalaki, parang bundok. Sa makatuwid, hindi malamang na ito ay maiisip ng mga tao, bukod pa rito, bagamat ang hininga ni Han Sanchen ay naglalaman ng malakas na enerhiya ng demonyo, sa nakaraang laban, natuklasan din niya na si Han Sanchen ay may mga pagsabog ng banal na liwanag sa kanyang katawan. Ngunit ang malaking itim na anino sa kanyang harapan ay naglalaman lamang ng masamang enerhiya at wala ng iba pa. Sa makatuwid, ito ay talagang hindi malamang na ito ay Han Sanchen. Pagkarinig na, itinanggi ng sagong nakasuot ng puti na ito ay Han Sanchen, ang grupo ng mga tao ay lubos na nataranta, bagamat gumawa sila ng ganoong hula, pagkatapos ng lahat, naisip nila na walang ibang tao dito, kaya't napagpasyahan nila na siya ay Han Sanchen. Kung iba ang sasabihin nila, syempre malilito sila, saan napunta si Han Sanchen. Isang grupo ng mga tao ang mabilis na naghanap sa dagat ng dugo, ngunit ang dagat ng dugo ay gamulong ng napakalakas na mahirap makita ng malinaw kung mayroong anumang bagay doon. Gayunpaman, napakaraming tao, maaaring hindi niya pinapansin ang hindi mo napagtutuunan ng pansin, at ang 12 ng iba pang mga tao ay maaaring hindi man lang pinapansin, ngunit sa mga tuntunin ng posibilidad, palaging may magpapansin. Habang inilabas ang espesyal na utos mula sa sagong nakasuot ng puti, maraming tao ang maingat na nagmamasid sa dagat ng dugo, at sa wakas, may natuklasan na may mali. Utusan, tumingin ka doon. Kasunod ng direksyon na itinuro ng lalaki, sa gitna ng mga umiikot na alon ng dugo, sigurado, ang sagong nakasuot ng puti ay may natuklasan ding kakaiba sa lugar na iyon. Sa gitna ng umiikot na dagat ng dugo, sa ilang mga anggulo, malabo nilang nakikita ang mga pagsabog ng gintong liwanag na umuusbong mula sa loob. Bagamat ang gininto ang liwanag na ito ay hindi masyadong maliwanag, kahit sa ilalim ng takip ng mga alon ng dugo, ito ay halos maglaho hanggang sa puntong mahirap makita ng malinaw sa mata. Ngunit halos mahirap makakita ng malinaw, ngunit laging posible na makakita ng malinaw, pagkatapos ng ilang maingat na obserbasyon, 100% sigurado ang sagong nakasuot ng puti na talagang may kumikinang na may gininto ang liwanag doon. Sa pag-iisip nito, hindi siya nang ahas na mag-antala, at nagmamadaling sumigaw sa Heifeng sa dagat ng dugo, Heifeng,
bigyang pansin ang iyong posisyon 400 metro sa silangan, tila mayroong isang bagay doon. Matindi ang pakikipaglaban ni Heifeng, at kung may maglalakas loob na mangistorbo sa kanya ng ganito, tiyak na hindi niya ito pakakawalan. Gayunpaman, nang makita niyang ito ay ang espesyal na sugo sa puti na tumatawag sa kanya, agad siyang naging mapagbantay. Una, ang espesyal na sugo na nakaputi ay isang taong lubos niyang pinagkakatiwalaan. Pangalawa, alam niya na ang espesyal na sugo na nakaputi ay naglabas ng mga tao upang sugpuin ang kaguluhan, ngunit ngayon ay bigla siyang lumitaw sa dagat ng dugo, na nangangahulugan na dapat ay may intensyon ang may-ari ng nayon. Ayaw ng may-ari ng nayon na may mangyari dito, kaya natural, papansinin niya agad ang mga salita ng espesyal na sagong nakaputi. Bigla siyang lumingon sa likod at wala namang nakitang kakaiba sa una, ngunit pagkaraan ng mahabang panahon ay napansin niya ang mga pagsabog ng gintong liwanag sa loob. Naghihinala ako na ang itim na anino ay hindi pag-aari ng Han Sanchen, bagaman hindi ko maipaliwanag sa iyo kung ano ang itim na anino, ngunit kung isasaalang-alang na ang Han Sanchen ay may napakalakas na demonyong enerhiya sa kanyang katawan, maaaring mayroong isang espesyal na bagay, may nasa loob niya. Pero sa kabilang banda, si Han Sanchen ay may napakalakas na espiritu sa kanyang katawan, kaya, kung gusto mong hanapin si Han Sanchen, kailangan mo ring hanapin ang kaukulang gininto ang ilaw upang masuri ng malinaw, magpadala ng isang tao doon kaagad upang makita kung si Han Sanchen ay nagtatago pa rin saan man ito naroroon, sa sandaling siya ay biglang umatake, ang sitwasyon ng labanan ay agad na mababalik, at natatakot ako na ikaw ay magdusa. At saka, para mahuli ang magnanakaw, kailangan mo munang hulihin ang hari. Nang marinig ang mga salita ng sagong nakasuot ng puti, tumanggo ng mariin si Heifeng, lahat ng salita ay may kahulugan at wala siyang dahilan para tumanggi. Go to people and find out what's going on with that golden light agad, bilisan mo at huwag kang mag-antala, galit na sigaw ni Heifeng, agad namang lumipad patungo sa gininto ang liwanag ang kanyang dalawang Yun subordinate. na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!